hindi po ito yung una at huli po natin na pagkakasama sa Sunday School po, tuloy-tuloy po tayo. Kasi sabi nga po ni Pastor, tuloy-tuloy na po, dire-diretso na po itong Sunday School po natin na to. Amen po. So, sige po, tayo po ay manalangin. Ay naanyahan ko pong lahat, tayo po lahat ay tumayo. Yun po, at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagkatipon upang makilala ka ng lubos at matutunan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na naririto ngayon, naway maging bukas ang aming mga puso at isipan sa umagang ito. Gabayan mo po, Panginoon, ang aming talakayan, ang mga gawain namin, naway maging maliwanag po ang iyong salita at tulungan mo kaming ilapat ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa na naririto at ang mga papunta pa lang po, Panginoon, ingatan niyo po sila. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Okay lang po ba kayo dyan sa ano ninyo, sa pwesto ninyo? Ayan. Sabi nga po is, kung gusto mong lumago, sabi nga po, hindi lang po sa pananampalataya, sa buhay. Kung gusto mo pong lumago sa iyong buhay, lumabas ka sa comfort zone mo. So kung dati po is dumarating po tayo ng before 10 a.m., bago yung service po natin, which is yun po yung time na pinaka-komportable po sa atin. Alam ko po ngayon, yung oras na to, medyo nanibago po tayo. No? Pero lang kay Brother Jonathan siguro, laging maagang dumarating. Tsaka Sister Nita. So, alam ko po na nanibago po tayo. Kahit ako rin po, kung dati po is gumigising pa lang po ng mga 7, 6 or 7. So, kanina po is maaga na po. Alas 5 pa lang nakagising na po ng umaga. Though may schedule po ako sa laboratory kanina, nagpa-lab test po muna ako. Requirement po kasi sa amin. So kaya po, talagang kailangan pa pong mas maaga. And then, kanina po pagising, sabi ko sa mga bata, gabi pa lang po, sabi ko, 8 a.m. dapat maalis na tayo kasi meron tayong gawain sa church. So yung isa po, hindi man nakaligo, inano na po namin, tara na, although wala po siya ngayon. So, tara na, alis na tayo, sabi po namin kanina. So, kailangan po talaga na yung time po natin, kung gusto po natin na lumago, doon po sa komportable po natin, lumabas po tayo. So, ganun po yung growth, ganun po yung paglago. Ayun po. So, sa umaga pong ito, yung unang Sunday School po natin, na topic po natin, ay tungkol po sa foundation or pundasyon. So, which is, ito po talaga dapat, yung kailangan po natin na pag-usapan is about foundation. So, yung pinaka-topic po natin for 2 Sundays. So, 2 Sunday po tayo magkikita po niyan. And then after po noon, iba na po yung teacher na makakasama po natin dito. Ayun po. So, building life on the rock. Ayun. So, alam ko po, napaka-familiar po nito sa atin. Lalo na po sa atin na mga matagal na po na Kristiyano. So, dapat po is talagang meron na po tayo nito. Pero kailangan po tayong bumalik sa basic, ika nga. So, para po mapaalalahanan po tayo, ma-refresh po tayo. So, 2 po yung pag-uusapan natin for 2 Sundays. Yung una po, yung para ngayon po is the 2 kinds of foundation. Ano po ba yung 2 klase ng pundasyon? And then yung pangalawa po is building our house on the rock. So, paano po natin maitatayo ang bahay natin sa bato? Ayun po. Sige po. So, ito po yung pinaka-overview niya. So, iikot po yung mga pag-uusapan natin sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. So, alam ko po, familiar po kayo dito. No? So, dito po yung ating pinaka-sentro po ng ating pag-uusapan. Yung lesson 1, napofocus po siya dun sa 2 pundasyon, which is yung rock at saka yung sand. Okay? And then po, yung pangalawa is yung dito po natin makikita is paano po natin maitatayo yung ating buhay sa bato or ating bahay sa bato. So yun po yung dalawa, by hearing and obeying God's word. Ayun po. Sige po, start na po tayo sa lesson 1 po natin. So there are 2 kinds of foundation. So ito po yung mga key scriptures po natin. So mauna po tayo doon sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. So the wise and the foolish builders. And then yung 1 Corinthians chapter 10 verse 4, Christ as the rock. And
Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And Jeremiah 17:5 to 7, trusting in man versus trusting in the Lord. So, yun po yung mga key scriptures po natin. Pero mamaya po, meron pa po tayong mga ibang scriptures po na babasahin. So, I encourage po sana na during our Sunday school, yun nga po, parang tayo nasa school po yung setting natin yan. Tama po, magdala po tayo ng mga notebook at ballpen po natin para nagtitake notes po tayo. Yan po, very good po yung mga may dala po ngayon. Ayan. Okay po. So, sige po. So, start na po tayo niyan dito po sa ating lesson. Sige po. Ano po ang nakikita natin sa screen? Ano po? Balayang. Bahay. Okay, ano pong masasabi ninyo doon sa bahay? Maganda. Maganda. Maliwanag. Okay, dahil po kayo ay nagpa-participate, katulad ng ating mga estudyante, meron po kayong premyo, syempre. Kuha po ng isa. Maganda. Ano po yung maaliwalas, ayan, maliwanag, di ba po yung ating nakikita, ayan. So, sino po yung nangangarap ng magandang bahay? Ayan, syempre tayo po lahat, di ba? Gusto natin ng malaki, maganda, maaliwalas na bahay. Ngayon po ang pangalawang tanong. Ayan. So, ano naman po kaya ang bahagi ng bahay na to na minsan po ay, or halos hindi po natin nakikita, pero siya po ang parang nagtatakda kung ang bahay na to ay tatayo or kaya naman po ay babagsak. Sino po ang, ano po ang bagay na yon or parte ng bahay na yon na magtatakda kung tatayo or babagsak po ang bahay na yon? Sino po ang hindi pa? Made on rock. Ano po kaya yung made of rock na yon na parte po ng bahay? It's the foundation. Ayan. So, tama po. Ayan, okay. Oh, may prize din po si Sister Nita. Ayan. Okay. Ayan, okay po. So, tama po ang inyong sagot. Ayan. So, sa una is makita natin, wow, ang ganda ng bahay. Ang linis, ang maaliwalas. Okay? And then yung pangalawang tanong is, nasagot naman po natin, is yung napakahalagang parte po ng bahay na madalas hindi po natin yan napapansin o hindi po natin nakikita, which is yung foundation. So may mga bahay po na kung titingnan natin, wow, ang ganda. Diba po? Ang laki. Pero minsan po, may mga bahay na ang hina po pala ng pundasyon. Na kapag ka bumagyo or bumaha, madali po silang nasisira. So ganun din po sa ating buhay, na minsan mukha po tayong maayos or nakikita natin na mukhang ang ganda nang nakikita natin sa buhay ng isang tao. Pero ang tanong po is yung kanyang pundasyon. Kumusta po kaya ang pundasyon ng tao na to? Ayan. Meron pa po akong isang tanong. Ayan. So, bakit po, sa tingin niyo, or why do you think people focus more on house than the foundation? So, kanina po, nung tinanong ko po kayo, ano po ang nakikita niyo sa bahay na to? So, ang sabi niyo po is, maganda, maaliwalas, ayan. At di po nalilipat yung ating, yung presentation po natin, di siya nalilipat. Ayan. So, ano po kaya yung sa tingin ninyo na madalas ang tao ay napopokus po siya doon sa house or mismong bahay kesa po doon sa pundasyon? Ano po kaya ang dahilan? Yes po. Ayan. Sa tingin ko po, dapat tinitingnan din natin yung lupa, kung anong klaseng lupa. Kasi kung mabuhangin po yun, or yung pinagtaniman ng palay, normal po na malambot po yung lupa. Pero kung matigas po yung lupa, sigurado hindi siya matitibag. Halimbawa, may lindol, safety siya kung nasa matigas na lupa. Ayan. So, ibig sabihin po, ayan, may prize din po si Sister Leia kasi sumagot po siya. So, ibig po sabihin nun is, ayan, so kailangan din daw po, tinitingnan po natin yung foundation. Pero yun nga po, bakit nga kaya madalas yung tao, tinitingnan niya yung
panlabas. Ayan. So actually may choices po tayo dito. Pinahirapan pa si Sister Lea. Okay, may choices po tayo dyan. Ayun po. So bakit sa tingin ninyo na mas madalas nakatuon ng tao sa bahay kaysa dun sa foundation or pundasyon? A, nakikita agad ang mga resulta. So hindi yung proseso. B, mas nakaka-attract ang panlabas na bagay kaysa nakatago. C, mas nararamdaman ng seguridad kapag nakikita. Or letter D, kultura or social pressure, status, money, appearance po. Alin po kaya ang inyong sagot dito? Okay, sino po ang gusto sumagot? Ano po yung sagot ninyo? Letter B, okay? Mas nakikita, nakaka-attract ang panlabas na bagay kaysa sa nakatago, which is tama nga naman. Kahit sa physical appearance lang ng isang tao, mas na-attract tayo doon sa panlabas. Meron pa po bang ibang sagot? Meron pa po? Letter? Letter? Nakikita agad ang mga resulta, hindi proseso. Okay, nakita agad ang mga resulta, so hindi ang proseso. Kumbaga, nandyan na siya, yan. Okay, nakita na natin agad. Pero hindi natin nakita kung ano yung pinagdaanan. So, meron pa po bang ibang sagot? Wala na po? Ayan. So, actually po, ang sagot po dito is all of the above. Lahat po yan. Tama. Okay. Ayan. May prize din po kayo dahil sumasagot kayo. Ayan. Okay. So, lahat po ito ay tama. Or yan po, yung tamang sagot po natin kasi po is madalas, mas nakikita natin yung resulta, hindi yung proseso, mas na-attract tayo sa panlabas na bagay, mas nararamdaman natin yung seguridad. Yan, kapag nakita lang po natin yung physical na appearance ng bahay. Or sometimes po kultura, ay mga santing lang ang dembalik, dapat yung balik, masanting yan naman. Oo, social lang ang dembalik, dapat yako rin, makarinig ako rin siping kumbali. Pero hindi naman natin tinignan, or inuna, yung foundation. So, unang tinignan muna natin is yung physical na appearance po ng bahay po. Ayun po. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa pundasyon nga po, magmula kanina, nababanggit po natin, na ano nga ba ang kahalagahan ng pundasyon? Una, sa buhay, or bahay, and then pangalawa is sa buhay. Ayan, so dalawa po ang pwede pong i-apply po natin dito sa foundation po natin. No? So bahay or buhay. Pero ano po yung napansin ninyo? Isang letra lang po, no? Yung kaibahan po ng bahay at saka yung buhay. So yung U. Nasaan po kaya yung U na yon? Nasa atin. You, ikaw. Okay? Or, yung pundasyon na po yun ay na kay Jesus. Ayun po. Yun po yung letter U. Ayun po. So, yung A, napalitan ng U, pero yung U na hinahanap po natin, which is yung pinaka-mahalagang pundasyon po natin, ay na kay Jesus. Ayun po. Nasa kanyang pangalan. Amen po. Ayan. So, sige po, story time po muna tayo. Yan, magkukwento po tayo. Yan. So, tignan niyo po yung picture. So, meron po dalawang magkaibigan ang nagtayo po ng bahay. Kung titignan niyo po yung bahay, parehas po, no? Maganda, mukhang matibay, planado. Ayan. So, nagkasundo po sila na parehas tayong magtayo ng bahay, na ganito yung itsura ng bahay na itatayo natin. Okay? Pero, dumating yung bagyo. Ano pong nangyari dun sa isa? Nawasak, nasira. Okay? Pero yung isa, nanatili po na nakatayo. So ano po kaya ang naging problema nitong bahay na to kung bakit po kaya siya nasira nung dumating po yung bagyo? Ay, okay. Nasa kontraktor daw. Ayan. Posible, ayan. Ayan, baka po yung kontraktor po yung may problema. No? Okay, kaya po nagkakano na ang bahay. Ayan. So, okay. Kinurakot daw po ng kontraktor po yung ano ng bahay, kaya po siya nasira. So, ibig po sabihin, yung kontraktor po yon, hindi niya po pinahalagaan po, no, yung pundasyon. Okay. So, parehas po silang dumaan ng bagyo, parehas po na bagyo, yung dumaan sa kanila, pero yung isa na natiling nakatayo, yung isa ay nawasak. Ayan. So, wag po muna natin sisihin yung mga kontraktor. Ayan.
Ayan, so dahil po, ang dahilan is yung kanilang pundasyon. So yung kwento po kanina, hindi ko lang po kwento-kwento yon. Ito po ay nakabase sa Mateo chapter 7 verses 24 to 27. Ano po ang sinasabi po dito? Ating pong basahin. Ang sabi po dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So ano po ang sinasabi po dito sa ating binasa? Okay? So dito po, sa ating binasa, meron daw po dalawang uri ng tao. Ano po daw yung dalawang uri ng tao, sabi ni Jesus? Ito po is yung matalino, tsaka yung hangal or yung mangmang. The wise man and the foolish man po. So, according po kay Jesus, what makes a person wise or foolish? Based po doon sa binasa po natin. Paano po ba nasabi or dinescribe ni Jesus na yung tao ay wise or matalino, yung isa is foolish? Ano po ang kanyang naging basehan? Hindi po intellectual, hindi po yung pagiging matalino sa eskwelahan, hindi po yung pagiging smart. Ano po ang naging basihan ni Jesus na sinasabi niya na ang tao ay matalino dahil, ano po daw ang dahilan? Based po doon sa binasa po natin. Tinayo niya po doon sa batuhan. Okay po? Yes po. Ano pa po? Ano pa po yung nandun po sa ating binasang talata na ang sabi na yung isang taong nagtayo doon sa buhanginan is a foolish man. Ano po yung kanyang ginawa? Hindi niya po pinag-isipan yung ginawa niya. Hindi niya po pinag-isipan ang kanyang ginawa. Okay, ano pa po? Ano pa po? Hindi siya nakinig. Sino po ang hindi nakinig? Yung foolish man. Hindi daw po na nakinig yung foolish man. Okay, sige po. O, tingnan po natin ulit. Yan. So, ito po daw yung, according kay Jesus, ito po yung dalawang uri ng tao. Yung foolish man, or yung wise man, or yung matalino, ano po ang kanyang ginawa? Aside po dun sa sinasabi na naitayo niya po yung kanyang bahay doon sa bato, ano po ang kanyang ginawa? Nakinig at nagsagawa. So, ibig pong sabihin ni Jesus, kung sino daw po yung mga nakikinig at nagsasagawa ng kanyang salita, sila po ang matalino. Tayo po ba ay matalino? Amen. Ayan. Okay. So ano naman po yung description niya doon sa foolish man or yung mangmang? Ano po ang ginawa? Actually po, nakinig po siya. Hindi po siya gumawa. Yes po, tama po. Nagkinig lang po, pero hindi niya po ginawa yung napakinggan niya. So, yun po yun. So, bilang mga Kristiyano po, alin po ang mas gusto po natin dito? Yung pong wise man or yung foolish man? Wise man. So, ibig po sabihin, kung may narinig po tayo na magandang balita, ano pong gagawin natin? Isasagawa po natin. So, hindi po yung narinig lang po natin, after po nating marinig, wala na. So, tayo po ay parte ng foolish man. Ganun po yun. So, kaya kailangan, kung gusto po nating maging wise man, makinig at magsagawa. Ganun po yun. Okay po? So, meron po tayong tinatawag din na two kinds of foundation. So, ito po yung rock at saka yung sand. Yung rock po dito, nagre-represent po kay Jesus Christ.
Jesus Christ is our rock. And then yung sand, ito po yung mga unstable na foundation. Okay? So, isa-isayin po natin. So, una po, rock. So, si Jesus Christ. Sabi dito, the only true and unchanging foundation. So, firm, eternal, and reliable. So, nakasulat po dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4, ang sabi po dito, at lahat ay uminom ng parehong inuming spiritual, sapagkat sila'y uminom mula sa batong spiritual na sumunod sa kanila, ang batong yon ay si Kristo. Take note, Jesus is the rock. Okay? Next po, sa 1 Peter chapter 2, verse 5 po, ang nakalagay po dito, kayo rin ay tulad ng mga batong buhay, itinatag kayo ng Diyos na isang bahay na spiritual. So tayo po ay mga batong buhay. Yun po, 1 Peter chapter 2, verse 5. And then another po, dito po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos. Take note po, pag sinabi po natin na gusali, kailangan matatag din po yung pundasyon ng gusali para hindi po siya kaagad na mabuwal. So Jesus is our rock. So true and unchanging yung ating foundation when we are in the Lord. Okay? So nakalagay kasi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 8, kung sino si Kristo noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Or Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung si Jesus dati siya ay matatag na pundasyon, so ganun din po sa atin ngayon. Pag pinanghahawakan po natin, no, at naniniwala po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sinusunod po natin siya po ang ating pundasyon. At hindi po yan magbabago. And trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. So Isaiah chapter 26, verse 4. So eternal rock. Jesus is our eternal rock. Firm, eternal, and reliable. Ngayon naman po, pumunta po tayo sa mga sand. Ano naman po yung mga buhangin or yung mga unstable foundation? Okay? So isa-isayin po natin. Though marami, actually lahat po ng bagay, mako-considered po natin, dito sa mundo na to, mako-considered po natin na mga sand po yan or mga unstable foundation. Except kay Jesus Christ. Okay po, except po yung faith po natin kay Jesus. So isa-isayin po natin. Una po, religion or denomination. So, yung ibang tao po, ginagamit po yung religion, no, bilang pundasyon po nila. So, akala po kasi ng iba na kapag sila'y sumanib or umanib na sa isang religion, pumunta sa church, so ang isip po ng iba, ligtas na po sila. So, that is a wrong foundation. So, hindi po tamang pundasyon po yun. Yun po. So, nakalagay po dito sa Filipos chapter 3 verse 9, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. So, ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kung tayo po ay nananampalataya, naniniwala po sa ating Panginoong Jesucristo, so, hindi po tayo nagre-rely lang sa religion or denomination. So, that is unstable foundation. Sand po yan. Na what if gumuho po yun? Nasira yung church, nagkawatak-watak. So, ibig po ba sabihin nun, sira na rin po ba yung ating relasyon sa ating Panginoon? So, hindi. So, kailangan si Jesus Christ ang ating magiging pundasyon. Ayun po. Amen po. Next po, nakakasunod pa po tayo. Ayan, so medyo kasi may na lang po. 15 minutes no, Pastor? Tama po? Okay, so may 15 minutes po tayo. Ayan. So, another one po is money or possession. Pangalawa, pera. Sino dito yung ayaw ng pera? Okay, syempre lahat naman po tayo gusto natin ng pera, no? Okay. So, pero, syempre po, hindi naman po pwede na kailangan natin ng salapi ay dun lang po iikot yung buhay po natin
sa paghahanap ng pera, sa pagpaparami ng pera, sa paghahangad ng maraming pera. Although kailangan po natin yung pera. Minsan nga po, pag may sakit ka, di ba? Pag binigyan kang pera, minsan gumagaling ka. Okay? Ayan. So minsan po, di ba, parang gumagaan po yung ating pakiramdam, di ba po? Pero syempre po, hindi naman po kailangan na maging yung po yung ating pundasyon is yung pera. Sapagkat sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So hindi po tayo dapat magpakaalipin sa salapi. Okay? Gusto po natin salapi, pero hindi po, yun lang po yung focus po natin. Hindi po pwedeng, marami akong pera, maliligtas ako. Hindi po ganoon. So, what if wala ka ng pera, hindi ka naligtas? So, yun po yung pangalawa. Pangatlo po, ay nasasabi din po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos sa masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ayun po. So, kung halimbawa po, mayaman tayo, okay lang po, di ba? Marami tayong pera, okay lang po yan. Pero, ano po ang hinahabilin sa atin? Ano po ang pinag-uutos sa atin? Huwag po tayong magmataas. Ayun po. At umasa lang sa kayamanang lumilipas. Next po, pangatlo, other people. Ayan po. Kapag tayo po ay umaasa sa ibang tao, okay? So may mga ilang tao po kasi is umaasa lang po sila sa ibang tao, yung provisions po nila, yung happiness, minsan inaasa lang din po sa ibang tao, or kaya naman po is yung tulong, ayan, inaasa sa ibang tao. So iniisip nila na kapag, kumbaga, hindi sila mabubuhay kung wala itong importante na tao na to sa kanila. Huwag tayong mag-rely lang po doon sa tao. Kasi sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verses 5 to 7, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko, medyo mabigat po, no? Na term, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. So medyo nakakatakot po, no? Susumpain. Kapag tayo, masyado lang tayong reliable sa tao, sa kapwa natin tao, na hindi tayo nagre-rely sa ating Panginoon. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, at katulad niyang halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. So mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Amen po? Tayo po ba yon? Tayo po ba'y nagtitiwala? Tayo po ba'y umaasa? Amen. Ano sabi po dito? Tayo ay mapalad. Kung tayo po'y nagtitiwala, tayo po ay umaasa sa ating Panginoon, tayo po ay mapalad. Amen po? Ayan. So, di ba po, nakakatuwa naman po na malaman, di ba, na tayo ay mapalad dahil tayo ay nagtitiwala. Ano pa po? Pang-apat. Second to the last po na unstable foundation po ito. So, man-made teachings. Ano po itong mga man-made teachings na to? Ito po yung mga idolatry. Ideolohiya, iba't ibang doktrina na gawa-gawa lang po ng tao. So, imbis na po sa salita ng Diyos, ang dapat po na makita sa kanilang buhay kung saan sila pumupunta. Ayan, kung saan nilalagay yung pananampalataya. Meron po ba tayong mga kakilalang ganoon? Na minsan nilalagay nila yung kanilang pananampalataya sa isang material na bagay. Yan, ang panapisan po, di ba po, ang mga anita, or kaya naman po, kailangan lagi kang bibit-bitan ni kung ali ko ligtas, kung maging maligtas, pag bit-bit ini. So, minsan nagre-rely po yung tao sa mga ganoon. So, idolatry po yung mga yon, or mga, na minsan doktrina po, nagawa-gawa po ng ibang tao. So, meron pong nakalagay dito, sa Colossians chapter 2, verses 20 to 23, namatay na kayo nakasama ni Kristo
at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito, bakit pa kayo sumunod sa mga alituntuning tulad ng wag hahawak nito, wag titikim niyan, wag gagalawin ito, or iyon, ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. So nauukol sa mga bagay na naubos kapag ginagamit. Sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan, ang ganoong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapakahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. So wag po tayong mag-rely sa mga gawa-gawa lang po ng tao. Yung mga idolatry or yung mga doktrina lang po na ginagawa ng mga tao. Ay, bawal ang ganito, bawal yung ganyan. So, tingnan po natin ang salita ng Diyos. Mag-rely po tayo sa Bible. Mag-rely po tayo sa mga nababasa po natin dito po sa banal na salita. Last po, self-reliance. Ito po yung panglima na unstable foundation na nagsisilbing sand or buhangin. So, dito po, no, minsan po, ang tao, masyado po siyang nagtitiwala sa sarili niyang karunungan. Tayo po ay nagtitiwala sa sarili nating diskarte or minsan sa sarili nating kalakasan. So, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. So, nagpapasyang lumakad sa sarili nating pamamaraan. So, yung parang, hindi ka muna nanalangin, hindi ka muna tumawag kay Lord. Ay, kaya ko to. Yan, ako na lang. Kaya ko naman, malakas naman ako, may diskarte naman ako, may talino naman ako. Pero ano pong sinasabi dito po sa Isaiah chapter 53 verse 6? Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ay dapat tumanggap. So, kumbaga, meron tayong guide. So, binigay sa atin ng ating Panginoon si Jesucristo, so para maging guide po natin, para hindi po tayo maligaw. Yung mga katuruan po na nakikita po natin o nababasa po natin sa ating Biblia, mga guide po natin yan para alam po natin kung saan po tayo lalakad. Para hindi po tayo maligaw, para hindi po tayo matawag na tupang ligaw. Kung nagre-rely lang po tayo sa sarili po natin, sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating katalinuhan, at kaburi mong magkasakit. Sabi ng Ginoo, mag-rely ka kanako, umasa ka kanako, ausan mo ko. Kay ba't imburi mo, sarili mo, yang gawan mo. Itang paralan mo or kaparalanan mo, yang gawan mo. Ating ka nga ang guide eh. Nandyan nga si Jesus eh. Siya yung magsiserve as your guide. At kaburi mong malili. Bakit gusto mong maligaw? Bakit? Ito na nga yung sinasabing daan ni Jesus eh. Ito na. Ginaguide na kita. Ito na yung daan. Patungo doon sa dapat. Doon sa damang landas. Pero bakit gusto mo dito? Bakit tumataliwas ka? Bakit ayaw mo to? Bakit ayaw mo kong sundan? Bakit ayaw mo sundan yung mga utos ko na magsisilbing guide mo patungo sa kung saan ka dapat pumunta? Masyastabuntok. Di po ba? At yun po kasing pagkakataon na makanyan, na masyastabuntok. Ana ng Lord, Kenny, ka dumalan, pero, ay Lord, buri ko po Kenny, oh. Mas masanting niya po yung dalan, Kenny. Or kaya naman po, Lord, at yula po rin friends ko, keta. Alak po kasing kayabe, Kenny, eh. Nyapin po, Kenny, na mo po dumalan. Mas dakal kami po, Kenny. Pero sabi ng Lord, Kenny, ka dumalan. Ay, hindi dapat dalan. At kaburitang magkasakit. Hanapin. Pero hanapin po, tao-tamo po, na talaga pong ating pagkakataon na magkamali tamo po. Pero, in good news po ka rin, in ginuta mo, lagi ya pong makaantabi po kaya katamo. Basta minawus tamo po, bawa po may lilita mo, minawus tamo pong pasibayo, lagi ya pong atsyo. Lagi ya pong present, lagi nakatamo pong tutulid, ketang dapat po namong lakaran ketang yato. Amen po. Atin tamo po nga babalo. Amen. Ayan. Okay po. Ayan. Next po. Ayan. So, sabi po dito, good things can still become wrong foundation if they replace Jesus. Kahit magagandang bagay ay pwedeng maging maling pundasyon kung si Jesus ay papalitan natin. Yes po, sabi po ko po kanina, lahat ng bagay po dito sa mundo, mga sand po yan. Unstable foundation. Pero,
except kay Jesus Christ. Pero kung ang bagay po na yan, yun yung po yung pinalit natin kay Jesus, yan po yung pinapalit natin kay Jesus, wrong foundation po yun. Mga maling pundasyon po yun. So kaya kung gusto po natin na magkaroon ng matatag na pundasyon, so kay Jesus po tayo. So Jesus is our strong foundation po. May nabanggit din po sa kwento, storms of life or yung bagyo, na yung dalawang magkaibigan na nagtayo ng parehas na magandang bahay, yung isa nasira, dumaan po sila ng parehas po na, ano po yung pinagdaanan nila? Parehas po silang dumaan na may pinagdaanang bagyo. Parehas po yung bagyo kanilang pinagdaanan. Okay? So yung isa nasira dahil po doon sa maling pundasyon. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay na kay Kristo na or tayo po ay nananampalataya na po sa ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin nun na hindi na po tayo makakaranas ng bagyo sa buhay natin. So, hindi po yung, ay, nagsisimba na ako, nananampalataya na ako, nakikinig na ako ng salita, hindi na ako dadaan ng bagyo. Hindi ko nadadaanan yung mga pagsubok. So, habang nandito po tayo sa mundo na to, tayo po ay dadaan pa rin po ng bagyo or pagsubok. Sinasabi po dito sa John chapter 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, sinasabi po dito, lahat po tayo, pwede nating ma-encounter po ang mga iba-ibang klase ng bagyo sa buhay po natin. Pero, isa lang po ang pwede po natin gawin doon is yung panatilihin po natin na matatag po yung ating pundasyon. At sino po yung ating pundasyon? Si Jesus Christ. Ayun po. Ngayon po, lahat po ng mga bagay po na to, so meron po tayo yung ministry po natin, yung work natin, yung buhay natin, family natin, business po natin. So lahat po ng ito, tinatawag po natin, actually ito po yung mga bahay po natin. Okay? Pero itong itinatayo po natin ng mga bahay na to, kailangan po, it should be, yung foundation niya dapat matatag po. Yan. So dapat wag po natin kakalimutan na yung pinakapundasyon po ng lahat ng mga bagay na to, ayan, ay si Jesus. Lahat po yan dapat naka-founded or foundation sa ating Panginoong Jesus. Everything must be founded by Jesus po. Ngayon po, so, anong pundasyon ba? Tanong po, ayan. Sorry po, no, medyo, Pastor, okay lang po, 7 minutes. Ayan. So, anong pundasyon talaga ako umaasa ngayon? Ang tanong po, ano po ba yung pundasyon na inaasahan po natin ngayon? Or saan po ba tayo nagdidepende ngayon? So, based po doon sa mga napag-aralan po natin kanina, so meron po tayong dalawang klase ng pundasyon. Ano po yung isa? Rock, and then sand. Ngayon po ang tanong, alin po ang pundasyon natin sa dalawang yon? So, kailangan yung rock. Kapag po kasi rock yung foundation po natin, ano po dapat yung gawin natin? Tayo po ay... Yes po, ano po yun? Makikinig at magsasagawa at susunod kay Jesus. Okay, magkikinig at magsasagawa at tayo po ay susunod sa ating Panginoong Hesus. Ay, may prize pa po ako dito. Ayan, kuha po kayo. Ayan. Okay po. At kailangan po, yun nga po, makikinig at tayo po ay magsasagawa. Hindi lang po tayo makikinig. Ayan. Next po. Ito po yung isang tanong din. Ano ang mga pangyayaring kamakailan ay yumanig or sumubok sa iyong buhay? So sabi po kanina, lahat po tayo pinagdadaanan po natin ang bagyo. Pero sa mga nakarang araw po, ano po ba kaya yung mga bagay na sumubok sa atin or nagpayanig sa ating buhay? Yan po, isipin po natin. Yan. So mag-storm test po tayo. Yan. So meron po tayong storm test dito or sa activity. So hindi ko naman po kayo babagyuhin. So hindi naman po tayo babagyo dito. Okay, sige po. Ganito po yung gawin po natin. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na yumuko. Ipikit po ninyo yung mga mata. Ngayon po, isipin ninyo yung pinakahuling bagyo or pagsubok sa inyong buhay.
Ito ba ay problema? Ito ba ay takot? Sakit na inyong naranasan? Sa sandaling iyon, ano ang una mong pinuntahan or kinapitan? Tao ba? Yung trabaho ba? Yung sarili nyo ba? Or kayo ba ay umiwas? Or naghanap ng libangan? Ang una po nating tinakbuhan sa oras na yon, ng bagyo ng buhay natin, so madalas, yun po yung nagpapakita po ng pundasyon po natin. So sana po, tayong lahat, ang una po natin na pinuntahan or tinakbuhan ay ating Panginoong Hesus ng oras na yon. So ano po kaya ang magbabago kung Hesus ang una nating lalapitan? Ano po kaya ang mangyayari kung si Hesus ang una nating lalapitan? So hindi po ito tanong na kailangan po ninyo sagutin ngayon. So ito ay paanyaya lamang na para magmuni-muni po tayo habang inilalaan po natin ang uri ng pundasyon na nais ni Jesus para po sa atin. So sana po yung nagsilbi na mga bagay po na unang tinakbuhan po natin nung tayo po ay dumaranas po ng bagyo sa buhay natin. Sana po this time is mapalitan po natin. So ang una po nating dapat takbuhan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po. Amen. Ayan po. So, dahil may 3 minutes na lang po, ayan, may memory verse po kayo. Ayan. So, next week po, kailangan po, kabisado nyo po ito. Ayan. So, i-memorize po natin yung memory verse po natin. So, nakatagalog po siya at English. Ayan. Sabay-sabay nga po nating basahin. Matthew chapter 7 verse 24. Sabay-sabay po. Ang nakikinig sa aking mga salita at sumusunod dito ay tulad ng isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Or English po, sabay-sabay. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So, memorize niyo po to kasi may graded recitation po tayo next week. Ayan. Okay po. So, meron po tayong isa pa po niyan na continuation po nito. So, kanina po, yung na-discuss po natin is yung 2 foundations. So, next week naman po is paano po natin i-build yung buhay natin sa rock or doon sa bato. Pero syempre po, may assignment po kayo. Siyempre, ayan. So, hindi naman po tayo matatapos na wala po kayong assignment. So, this is your first response challenge. Ayan, patapos na po tayo dito. So, ano po yung assignment ninyo? Ayan. So, hindi po gumawa ng assignment, mapiparent needed po. Ayan, okay. So, this is the challenge. So, for 1 week, when something stressful or painful or worrying happens, kunwari, meron po kayong pinagdaanan na nakaka-stress, or masakit, na pagsubok, pause for a moment and ask yourself question, ano ang una kong tinakbuhan? Yes po. So yun lang po. Kumbaga po, na-stress kayo. Ano yung una mong ginawa? Sino yung una mong pinuntahan or tinakbuhan or ano yung una mong tinakbuhan? Kung halimbawa po is nagkamali tayo, yung pinuntahan po natin, na-stress tayo, tapos ito yung ginawa natin, wait lang. Pause for a while and then sabihin nyo, Jesus, I choose you as my foundation today. Yun lang po. Yun lang po yung gagawin nyo. So, may stressful, painful moment sa buhay ninyo, pause po, and then sabihin lang po natin, Jesus, ikaw yung pundasyon ko ngayon. So, hindi ako matitinag, kailangan ako ay magiging matatag. So, ganun po yun. Amen po. Ayan. So, yun po yung ating assignment po. No? Every storm reveals the foundation. So this week po, Let Storm teach you where your life is standing. So makikita po natin yan sa linggong ito na saan nga ba nakatayo ang aking buhay. Ayan po. And then po, so kumbaga po parang hindi naman po kailangan natin baguhin ang buong buhay natin na, kailangan buong buhay ko babaguhin ko. Unti-unti po. Unti-unti. So, wag po nating bibiglain. No? So, ang kailangan po lang natin gawin for this week is magmasid po tayo. And take note, strong foundation po are built one choice at a time. So, hindi naman po yung, di ba, yung mga gumagawa po ng bahay dito, pag binuhusan po ba natin yung pundasyon,
instantly magiging matibay na po. Hindi po, di ba? It takes time pa po, araw, di ba po, bago po siya mas tumigas at mas maging matatag. So sana po sa mga susunod pong araw na tayo po ay magkakasama dito sa Sunday School po natin, tayo po ay mas magiging matatag pa po sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon at gawin po natin yung pundasyon po natin si Jesucristo at wala na pong iba. Hindi po yung mga bagay na narito po sa mundo pong ito. Ayan po. Maraming salamat po. Sana po ay pagpalain po ang bawat isa po sa atin. Amen po. Sige po. Ayan. Tayo pong lahat ay manalangin. Ayan. Panginoon, salamat po sa oras na ito sa aming ginugol upang makilala ka at maunawaan ang iyong salita. Salamat po sa bawat isa sa amin na nakinig at nagmuni-muni sa aral tungkol sa matibay na pundasyon. Naway tulungan mo po kaming ilapat ang aming mga natutunan sa araw-araw at manatili sa iyo bilang aming bato at sandigan. Gabayan niyo po kami sa aming mga bagyo or problema man na kakaharapin po namin sa darating po na linggo at patatagin ninyo lalo ang aming pananampalataya, Panginoon. Lord, i-bless niyo po yung bawat isa na nakarinig ng inyong salita at nawa katulad na po inyong sinabi, tulad ng isang matalinong tao, hindi lang po namin narinig, O Panginoon, ang iyong mga salita, kundi ito po ay sasagawa namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.